Pangalawang Earth, natagpuan na ng NASA. Pwede bang tirhan? Yan ang ating aalamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng video, ay siguraduhin nakasubscribe ka. At i-click na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong kaalaman. Dahil nag-a-upload tayo ng 2 beses hanggang 3 beses kada linggo. Wala kang babayaran dahil sa channel na ito, libre ang matuto. Okay. Nito lamang April 15, 2020, ay nadiskubre ng NASA o National Aeronautics and Space Administration ang isang planeta na katulad daw ng ating mundo. Tinawag itong Kepler 1649c na halos 20% na mas malaki kumpara sa Earth. At kung titignan natin ang history ay hindi ito ang unang beses na ibinalita ng NASA na mayroong mga planetang gaya ng Earth. Pero paglilinaw nila na itong Kepler 1649c ang pinakaparehas ng Earth. Umiikot ito sa sarili niyang star na tinawag na Kepler 1649. Kumpara sa ating araw, ito ay 1/4 ng sukat ng ating Sun. Ang star na ito ay nakapabilang sa tinatawag na Type M Red Dwarf, ang pinakamaliit at pinakamababang temperaturang klase ng araw. Sa sarili niyang orbit ay may nakumpirmang 2 klaseng planeta ang umiikot dito. Ang una ay Kepler 1649b, nakapareho ng Venus, kasing laki at kasing init nito. Sinabi ng NASA na napakalaking posibilidad na walang nabubuhay dito. Ang pangalawang planeta naman ay ang Kepler 1649c, nakaparehas daw ng mundo. Ayon sa pag-aaral ay mas mabato ito kaysa sa Earth. At kailangan lamang ng halos 19.5 days para makaikot ito sa kanyang orbit o habitable zone. Sa mga hindi nakakaalam, ang habitable zone ay orbit area na may saktong temperatura para suportahan ang buhay. Ibig sabihin kapag may tamang temperatura ay malaki ang tsansa na kaya nitong suportahan ang tubig at kapag may tubig ay maaaring magkaroon ng life form o anumang uri ng halaman o bakterya ang pwedeng magtagal sa planetang ito. Base sa pag-aaral, ang light rays o solar energy na natatanggap nito sa sarili niyang sun ay halos 75% na natatanggap natin sa ating araw. Ibig sabihin, para lamang siyang makulimlim at kayang suportahan ng tubig at anumang nabubuhay dito. At gaano nga pala ito kalayo sa atin? Ito ay may tinatayang 300 light years. Sa madalit sabi, napaka-imposible sa mga panahong ito na puntahan ito ng tao. Pero ang teknolohiya ay patuloy sa paglago. Hindi natin alam baka isang araw ay may isang makadiskubre ng transportasyon papunta rito. Paano nga ba ito nadiskubre ng NASA? Gumamit lamang sila ng Kepler Space Telescope. Ito ay pinangalan sa taong nakadiskubre nito na si Johannes Kepler noong 2009. Ito ay telescope na mayroong 42 pirasong kamera na sobrang linaw at kaya nitong matanaw ang 10 hanggang 15 bilyong light years o halos tuldok na lamang ang Earth sa sobrang layo ng kayang abutin nito basta mayroong sapat na liwanag. Sa panahong ito ay patuloy pa ang pag-aaral sa nasabing planeta at makakaasa kayo kay Mr. Pantas na kapag may update ang NASA ay ipapalabas natin sa channel na ito. At kung titignan naman natin ang Biblia, ay nasabi rito na mayroon naman talagang panibagong mundo. Sinabi rito ay hindi nangangailangan ng karagatan at tumutugma ito sa unang pag-aaral ng NASA dahil nasabi nila na ang Kepler 1649c ay mabato at maliit ang tsansa na mayroon itong karagatan. Ito na kaya ang sinasabi sa Biblia na bagong mundo? Ano sa palagay nyo? Maaaring mag-iwan ng comment sa ibaba. I-like o dislike ang video na ito kung hindi mo nagustuhan. Dahil bilang bagong channel ay nais ko ring malaman kung ano ang mga bagay na dapat bigyan natin ng pansin. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Muli, ito si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.